kung napanood niyo yung hearing, talagang pinipigilan nila si Congressman Tiangco. Ginulo nila para lang hindi para lang hindi maipalabas yung hawak nito na USB record. Nako. Yan dapat din ang makuha ni Yan din dapat ang makuha ni Senator Rodante Marcoleta para magkaalaman na, no? Okay, tuloy natin. Oh, next. Baka ba magkabukingan? Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na parang hindi nasabit. Invento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693? Eh di ba pakita mo items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Yun na talaga. Hindi, lahat naman ayaw nila eh. Lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yun. Lokohan lang yung committee na yun. Di ba? Ayaw nga imbite. Una, Ayaw nila kasi lokohan lang yung committee na yun. Hindi, yun talaga. Hindi, alam nyo. Yung committee na yan yung nila, pang divert nila at pang bulag sa mga ilang uto-uto na naniniwala sa kanila. Pero in fairness, kung mababasa niyo yung comment section ng mga yung nangyaring hearing dyan sa House of Representatives, kahit paano may mga naniniwala pa din. In fairness, nakaka-touch lang ng puso kasi may mga ilan naniniwala sa kanila kahit na pinagluloko na sila. hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kaming lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino Basahin nila ipatawag. Nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano namang madami pag-uusapan? Eh di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Eh di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung Ghost Project talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng Ghost Project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun? Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kumbaga may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Wala na. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardina sa member ng Brateros Vloggers. Bang bang! Yon! Ako, napakaganda na pag-uusapan natin mga babayan. Kitang-kita nyo naman ang preview. Yung USB ni BP na kay Tiangco na. Alright, rock and roll to the world. Nako, kaya naman pala tumakas na itong si Saldico mga babayan. Takot na sa USB ng hawak ni Tiangco, idol. Nako, siguro nabalitaan ni Saldico na kay boss idol Tiangco na yung USB ni BP. Ito matagal nang sinasabi ito ni BP mga babayan eh. Na meron siyang hawak na USB na ebidensya sa pagkukurakot ng mga demonyo. Okay, bilyon-bilyon yan. 13 billion yata yung sinabi ni ni Sir Tiangco. Tapos mga kababayan, nung hearing, sabi ni Tol J, at sabi rin ni Sir Tiangco na bakit na parang binabago or nililigaw nila yung usapan, ayaw nilang i-play yung USB. Ay my God. Siguro nandun yung mga demonyo katabi ni Senator Marcoleta. So, nililigaw nila yung usapan. Pero syempre, ito, si Sir Tiangco nagsalita na ipi-play pa rin yan. May susunod pa rin yan. Pero mga kababayan, I think, kalahati doon sa hearing, tatamaan doon sa USB na yon. No? Pero sa pool talaga si Tiangco. Kaya nga hindi na uuwian si Kuya Tiangco nyo. Ay, si Kuya Saldico. Saldico, paktay ka ngayon. Ayan itong USB na to, I think kinalat na rin to. Meron na rin kopya si Mayor Magalong, di ba? Bakit ayaw niyong ipatawag ni si Mayor Magalong? So kahit pa marami sila, di ba, maraming mga demonyo, meron pa rin talagang matino. Baga sa kamatis, no? Baga sa kamatis na isang tiklis na talagang ano ba yung tiklis? 'Di ba pag sa may tiklis ng kamatis?
Merong talagang sisira at sisira hanggang sa magiging bulok na lahat. Pero meron pa rin may iwan na hindi pa hinog kaya tatagal siya. Ano ba yan, boy? Ba't mo naman sa kamatis mo naman yan? Ano? Siyempre sa kamatis, di ba mabubulok naman lahat yan pag nabulok yung isa. Pero meron pa rin na hindi mabubulok. Ayos yung kinumper natin mga kumare, no? So dito sa video na to mga babayan ay mapag-uusapan yung bilyon-bilyon na pondo na nasa USB. Oo, nasa USB yun mga babayan. So bakit takot na takot ba sila na ma-play? So ayaw din interviewin or ayaw ipatawag si Mayor Magalong. So yan ang hihintayin natin. Siyempre nakakatunog na yan si Senator Marcoleta. Nakakatunog na yan. Na nandun talaga yung mismong susi para maikanta, 'di ba? Ang gusto lang naman ni Senator Marcoleta, sino-sino ang mga demonyo, no, na ang utak ng pagnanakaw. Biruin nyo yung mga ghost project. Ulitin ko, doon sa pinuntahan ni BBM nung nakaraan, bakit daw ay walang nakatayo kahit isang hollow block? Pero 200 million yung project na yon. So ibig sabihin nun, lahat ng budget ng 200 million, hindi man lang sila bumili ng isang semento o isang hollow block o isang bakal, napunta sa bulsa nila. Ito naman si BBM, mga kababayan, ay sige lang kamot, sige, kamot ka lang ng kamot, ay nasayang ang pera ng bayan. Kung si Tatay Digong yan, hindi matutulog si Tatay Digong, hahabulin yung mga demonyo na yon. Sayang, hindi si Tatay Digong sa bagay, konting panahon na lang, ilang taon na lang mga kababayan, yung mga korupsyon na yan at yung mga nangurap o kumilimbat ng ating mga pera ay mapagbabayaran din nila yan. Humanda kayo. So ganito, may papanood ako sa inyo mga kababayan na isang video na ako naman yung mismong nakatuklas ng korupsyon doon sa lugar namin. Yung daan na to, papakita ko sa inyo Maria, yung daan na to is 14 million mahigit ang halaga ng proyekto. Dati nakausap ko yon, ang sabi 2 buwan lang daw ho gagawin yon. Pero umabot na ho ng kulang 1 taon ay hindi pa rin ho tapos ang daan. Hindi lang sa flood control kasi, yung iba nagpo-focus sa daan kasi malaki din ho ang korupsyon sa paggagawa ng daan. Bro mo, wala pang 1 taon mga babayan, yung mga graba sa simento, yung mismong daan ay lumalabas na, kaya tinatapingan nila. Abay, ginawang bahay, nagpaltada sa karsada. Pinalitadahan yung karsada mga babayan, ginawang bahay. Dito kayo, dapat mapanood din to ni Senator Marcoleta. Dapat mapanagot itong kontraktor na to. Ginawang bahay, no, na pinalitadahan ng karsada, yung mga naglalabasan, yung mga graba sa daan, ay ginawa ng tapingan. Binudburan ng mga simento. Pag ito napanood ng maritino ng mga engineer, ng mga senador, ay papatawag din tong kontraktor na to. Biruin mo, wala pang 1 taon nasisira na kaagad yung karsada, tapos nagbibitak-bitak na. Ito, panoorin niyo mo ito mga kababayan. Panoorin mo to ha. Ito, mismong ako nag-vlog. Panoorin mo muna yan. Yun sila. Pinapatungan na lang ng manipis tapos binubusan ng purong semento. Tinaping-tapingan lang. Biruin mo, milyon na halaga ng proyekto. Taping-tapingan mo lang ng mga ganyan. My God! Usong-uso talaga mga korupsyon ngayon. Ayun Iyan ha. Ang lupit. Dito lang yan sa Pintong Bukawi, mga kababayan. Tapa. Nakikiisa sila sa mga sa mga uso ngayon na pagnanakaw sa gobyerno. Diba? Saan ka ba nakakita? Bagong-bagong project. Wala pang 1 taon, hanggang ngayon di pa tapos. Wala pang 1 kilometro. Yung karsadang ginagawa, hindi pa rin tapos, ay mas malala doon. Yun, grabe 14,328,178.36 pesos yung ginawang karsada dito sa lugar namin mga babayan. Ayan grabe Tapos pakita ko sa inyo yung kalsadang ginawa nila. Ito yung project na ginawa dito, no? Sabi dati 2 buwan lang tapos na, pero inabot na ng kulang 1 taon. Tapos naglalabasan na yung mga bato sa karsada. Ayan nag-crack na Wala pang 1 taon to mga kababayan. Ayan crack na yan Tantanan. Tapos yan po ayan crack na yun
Bihira lang dumadaan ng mga sakyan dito, mga babayan. Tapos nandun pa sa bandaron ay naglalabasan na yung mga graba. O ayan o. O, ha? Tapos ito ang nakakasama ng loob dito, mga babayan, 14 million. Ha? 14 million na halaga ng karsada na hindi pa umabot ng isang kilometro, parang 800 meters lang ito. So wala pang tawag dito, 1 kilometro. May nagpunta raw na DPWH dito, mga babayan, kasi nakita nga yung karsada ay labas-labas yung mga bato-bato. Ito ang ginawa nila. Ayan o, tinapingan o. Ayan o, tinapingan, mga babayan. Yan o. Ayan o, inayos nila o. Nilagyan ng mga purong semento. Ay, papakita ko sa inyo yung video ha. Na talagang tinaping-tapingan lang. Biruin mo, milyon na halaga ng proyekto. Taping-tapingan mo lang ng mga ganyan. My God. Usong-uso talaga mga corruption ngayon. Ayan o. Iyan ha. Ang lupit. Dito lang yan sa Pintong Bukawi, mga kababayan. Saan ka pa? Nakikiisa sila sa mga uso ngayon na pagnanakaw sa gobyerno. Oh, 'di ba? Saan ka ba nakakita bagong-bagong project? Wala pang 1 taon, hanggang ngayon hindi pa tapos, wala pang 1 kilometro. Yung karsadang ginagawa, hindi pa rin tapos, ay mas malala doon. Ito lang muna papakita ko sa inyo. Oh, ito, tinapingan din 'yan, oh. Ayun, tinapingan lang oh. Sumusunod sila sa uso na mga corruption ngayon sa flood control. Sabi ko sa inyo, hindi lang naman sa flood control ang corruption pati sa karsada Oh ha? Oh ayan oh. Tapos panoorin yung mga babayan yung pagtataping ng mga gumagawa. Yung mga tapping-tapping, saka ba naman milyon-milyon na karsada na ginastos dito, tapos tataping-tapingan nyo lang ng mga simentong puro. Pag napanood nyo ngayon itong mga pagtatapping ng mga gumagawa rin no? Wala, nadaanan ni Boy Sardinas to ayan di pakita natin sa madlang people yung mga tax natin. Dito lang ginagamit yan sa karsada na bihira lang dumadaan pero nagka-crack. My God. Panoorin yung full video, mga babayan. Susunod dito, tinan nyo pagtatapping ng mga kumag. Yun sila. Pinapatungan na lang ng manipis tapos binubusan ng purong semento. Ano ba yan? Ang haba pa man yung naagnas na Ayan sila. Kagaya nito, ang nipis. Yan Hinilemusan lang nila ng manipis na semento. Ito, nagkabiyak-biyak na ito. Mga guys, makita nyo naman kung paano ang corrupt sa to. Ayan. Yan biyak yan. Wala man dumadaan na malaking sasakyan dito. Motor lang at saka 4 wheels na magagaan. Ayan na mga guys, makikita nyo. Ayan sila. Pinamatungan nila yung naagnas na na kalsada.
Oh, sige, sige. Okay lang sabi mo. So ayun, napanood nyo, kumare, kita nyo, di ba? ang lupit ng video na yan, no? Ako mismo ang nag-vlog niyan. Tapos yung isang tropa, nakuhanan niya ng video, yung mga nagtataping sa karsada na 14 million ng halaga, biset. O di ba? Natapon lang yung pera natin. Imagine niyo yung mga tax natin kawawa. Napunta lang sa mga iilan lang na mga tao na nagkamal ng salapi na napakadami. Tapos tayo na mga Pilipino na nakikinabang na dapat makinabang sa mga proyekto na yan, nababaliwala. Biruin mo, 14 million, bitak-bitak, naglalabasan ng mga graba, tapos tinatapingan lang nila ng semento para maging pantay-pantay. Wala, hindi tatagal yun. Napakanipis nun, hindi naman bahay yan. Dinadaanan ng mga sasakyan yan, tatapingan mo ng napakanipis na semento. Grabe, no? Pa-share nyo naman tong video natin mga kababayan. Pakilike nyo naman para makaabot kay Senator Marcoleta. At maipatawag yung mga damuhong mga kontraktor. Grabe. Alam nyo, nakakilabot yung mga nangyayari na yan, no? Ngayon. Kaya, support pa natin si Senator Marcoleta at yung mga iba pang matitino na may hawak ng USB at mga ebidensya para habulin ng mga demonyo. Oo. So, ganito mga kababayan, panoorin natin yung full video kay Tol J. Guevara. Napakaganda dito, magsalita dito si Sir Chanko, na kinakatakutan ng madami. Na ito rin pala ang dahilan kung bakit ay si Saldico ay tumakas na dahil nga dito sa USB na ito. Totoo kaya ito? O tara, panoorin natin. O shoutout muna sa ating mga kumare dyan na lagi nakalike ng video natin. Maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads ng ating video dahil kung hindi nyo alam na kapag nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na walang gamot, walang pambili ng gamot, walang pambili ng bigas. So hindi nyo ito napapanood dito sa aking YouTube na sa aking page, yung Aeromental Guard Main. Marami tayong tutulungan. Kaya maraming salamat sa inyong suporta, mga subscribers ko, mga kumare ko na mapupula ang mga lips na napakaganda at mga sir na mga idol ko dyan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming mga DDS. So ganito, play natin to mga kababayan, panoorin mo hanggang dulo kasi napakaganito. Tara, let's go! Congressman Tiangco hawak na ang USB record laban kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku po, eto na po ba yung inaantay ho natin na noon pa na hawak na ebidensya ni Vice President Sara Duterte na USB record na ebidensya laban sa kay Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico. Naku po. Mukhang kabado na sila dito kaya pala parang ayaw tanggapin nung nakaraan. Na i-play ang USB dahil ito pala ay galing kay Vice President Sara Duterte. Naku, kaya naman pala medyo panic ang inaabot na ho nila ngayon. Nagpapanik na ho sila dahil dito sa USB na to. Dahil ito po yung sinasabi ito ata yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hawak niyang USB record mapatungkol dito sa dalawang tao na may hawak ng ating budget ng Pilipinas. Kung kayo po ay hindi niyo po matatandaan, ito po ay sinabi ni Vice President Sara Duterte na may sa isang interview na may hawak siyang USB record na ebidensya na magpapatunay na itong si Saldico at Martin Romualdez ay may ginagawang kalokohan sa ating budget, sa budget ng Pilipinas. At ito nga yung mga papanoorin ho natin ngayon. Grabe naman talaga. Oo! Kaya pala medyo biglang nawala na etong si Saldico sa Pilipinas, no, dahil baka nga dito na siya abutan. At baka dito siya abutan. Pero okay lang yan. Sige, magtaguan kayo dyan sa ibang bansa. At kapag si Vice President Sara Duterte naman na ang maging presidente, talagang hihilahin na kayo pauwi ng bansang Pilipinas. Pero matagal-tagal din ho natin inabangan itong USB evidence na to na hawak ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay mukhang kumalat na rin at sa mga mapagkakatiwalaang congressman at mga kandidator, politiko lamang niya ibinigay yung ibang mga record.
yung ibang kopya nitong USB na to. So eto po, no, para ano nyo po ay panoorin muna natin ang interview ni Congressman Toby Tiangco, no, mapatungkol ho dito kay Saldico. So eto, Toby Tiangco may banat sa mga kapwa kongresista. So panoorin ho natin ito. Okay, ganito muna. No? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin na limitado. Una-una, talagang ako tingin ko hindi kami dapat hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Tama. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice, si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nagmotion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So nagmotion siya na imbitahan si Congressman Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, So ibig sabihin, useless talaga yan. Eh bakit pa kayo nagsagawa ng hearing? Bakit pa kayo nagsagawa ng na mapag-uusapan niyang mapatungkol sa flood control project kung hindi nyo rin naman ipapatawag yung mga congressman dyan? Eh bakit? Nung nagsalita ba si Marcos Jr. na mahiya naman kayo? Bakit? Mga kontraktor ba yung kaharap niya doon? Kontraktor ba yung mga pinaparinggan niya? Hindi. Mga congressman yun. Naalam din naman namin na pakanaan nyo lang din yan at kasamahan nyo dyan si Marcos Jr. Pero napaka-simple lang ho noon at hindi rin masyadong naisip ng Administrasyon Marcos na maaaring gamitin sa kanya ulit yun. Eh wala, tanga-tanga eh. Tolonggis eh, ano magagawa natin, di ba? So dito kasi, bakit gigil na gigil kayo na hindi ipatawag itong mga congressman na maaaring involved dito sa flood control issue? So kaya ba nanalo? Eto lang tanong lang naman nagtatanong lang tayo. Kaya ka ba nanalo, Abante, dahil para maging tigapagtanggol ni Saldico? Tanong lang naman. Tayo ay nagtatanong lamang, wala naman sigurong masama dyan. At alam ko naman na mabait naman yan si Congressman Abante. Oo, kaya hindi naman yan balat sibuyas, di ba? Kaya hindi yan magagalit sa katanungan natin, no? So nakakabuisit lang din talaga. Tsaka ito sinabi na rin yan ni so totoo lang may punto doon si Sandro Marcos na hindi na wag dapat pag-usapan yan sa Congress. Kasi nga parang lang dito nagkakalukuhan lang Biruin nyo, congressman ang involved sa flood control issue. Tapos kapwa congressman din ang mag-iimbestiga. Tapos ayaw ipatawag ng kapwa congressman, yung kapwa congressman niya para makasagot diyan sa issue ng flood control. So sino yung ginawa nyong tanga? Hindi para kayong mga tulonggis dyan na nagdebate pa kayo na wala rin naman kayo palang planong ipatawag yung mga involved na congressman sa issue ng flood control. Hindi kagaguhan lang yan. Diba? Napakalaking kagaguhan lang yan. Naku po, titigil nyo na lang yan. Una-una, pera ng taong bayan ang ginagasto sa kada hearing nyo. Milyon yan. Baka maulit na naman yung dating sabi-sabi na sa kada hearing, sa panahon pa nung extra judicial kemelo nyo, mapatungkol sa mga Duterte na kada may 10 million kada hearing dito sa mga congressman para lang durugin, para lang ipahiya at balahurain ng mga Duterte dyan sa hearing na yan. Baka nangyayari ulit Baka ngayon tuloy-tuloy pa rin kaya gustong-gusto nyo palaging merong hearing para merong kayong talent fee. Baka lang naman. Kung voluntaryo ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano nyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compel, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang nagpapatunay na hindi talaga walang sisihing congressman doon. Maliban siguro kung kaaway nila yung congressman, yun ang hanapan nila ng sisi. No? Okay, next.
So sabi ko, dapat imbitahan si Saldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Wala din nabas at all. So, ilang araw na yon. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. Okay? Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Saldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Saldico. Okay. Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na dalawang distrito no na napakalaki ang budget, no. Yung lumobo sa BICAM. Ano pa? Yung lumobo sa BICAM, yung original. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, dinagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759,000. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto tong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa Tama. congressman? Okay, number one yan. Sorry, isang question lang Yes, para ma-establish natin. No? Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Saldico nitong 13.8 billion? Eh, di records yan eh. Records. Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun. Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, Yeah. Di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? O yan naman pala bakit pinalayas ni Marcos Jr. yan? Ayun naman pala, meron naman pala sa dokumento, kitang-kita na eh. Bakit ayaw aksyonan ni President Bongbong Marcos yan? Ano to, may tawag dito? May pinipili? Ano to, contractor lang? Congressman, wala pa kahit na may ebidensya na? Ano nga, si Saldico? Si Abante? Na ang pinag-uusapan, Luzon, gusto mag-imbestiga sa Davao? Anak ng teteng, naman pala eh. Meron naman pala eh. Bakit ayaw imbestigahan ni Marcos Jr.? Kung si Toby Tiangco nga, congressman eh. Alam niya at kita niya na meron. Hindi naman magsasalita to kung wala eh. Bakit si Marcos Jr. di niya kayang gawin? Presidente siya, ano ba naman talaga? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000, di ba? Ito yung Tama. naman yung USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito napunta. Yun lang papakita ko, hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So, So ibig sabihin talaga may tinatago. Alam nila rin ang laman ng USB na yan. Sa madaling salita, ayan na nga rin siguro yung at ako naniniwala ko na hindi naman magsasalita si Congressman Tiangco na kung ano ba talaga ang iba pang laman ng USB na yan. Ako naniniwala ko na may iba pa. Ngayon, alam din ng mga congressman na iba, katulad niya nila Garin na tumutol sa pagpapalabas ng USB record na yon. Pero bakit tinutulan nila? Kasi alam nila din na kung anong laman noon.
Kaya nga sinasabi ko na baka ayan na nga yung USB na tinutukoy ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, may kopya na rin si Congressman Tiangco. Kaya naman pala todo panic sila no? Hindi kung napanood nyo yung hearing, hindi ko na nga lang na-reactionan yun. Kung napanood nyo yung hearing, talagang pinipigilan nila si Congressman Tiangco. na ginulo nila para lang hindi maipalabas yung hawak nito na USB record. Naku. Yan dapat din ang makuha ni Yan din dapat ang makuha ni Senator Rodante Marcoleta para magkaalaman na Okay, tuloy natin. Oh, next. Baka ba magkabukingan? Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na parang hindi nasabit. Invento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693? Di ba pakita mo items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Yun na talaga. Hindi, lahat naman ayaw nila eh. Lahat naman ayaw nila, di ba? Ayaw naman nila. Hindi naman talaga impartial yun. Lokohan lang yung committee na yun. Di ba? Ayaw nga imbite. Una, Ayaw nila kasi lokohan lang yung committee na yun. Hindi, yun talaga. Hindi, alam nyo. Yung committee na yan yung pang divert nila at pang bulag sa mga ilang uto-uto na naniniwala sa kanila. Pero in fairness, ako mababasa nyo yung comment section ng mga nangyaring hearing dyan sa House of Representatives. Paano may mga naniniwala ba din? In fairness, nakaka-touch lang ng puso kasi may mga ilan naniniwala sa kanila kahit na pinagloloko na sila. hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kami lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino Basahin nila ipatawag. Nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano namang madami pag-uusapan? Di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung Ghost Project, talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng Ghost Project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun? Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Kumbaga may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Wala na. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Di ba, Okay. he will say it under oath. Kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? No. Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano, di ba? Susubagan. Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito, magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. O ngayon, ba't di na i-contempt patawag nila? Sinabi, Tama. Okay. Wait lang, sorry. Yan nga yung isa rin sa inaano ko bakit So ibig sabihin, takot din sila kay Magalong. Hindi rin kaya, napaisip lang ako bigla. Hindi rin kaya na kay Magalong din yung ibang ebidensya na hawak ni VP Sara Duterte. Kaya nagpapanik na sila. Hindi kaya nandun din, no? Hindi kaya yung natatanging ebidensya na hawak ni Vice President Sara Duterte laban kay Saldico at Martin Romualdez, hawak na rin ni Toby Tiangco at ni Magalong. Kasi ito mayor yan at congressman. Hindi yan basta-basta magsasalita ng anuman na ikakasira ng pangalan nila. At alam nilang palaban din ng mga ang kamera. Alam nilang palaban itong mga alagad ni Saldico at ni Martin Romualdez. Hindi yan sila basta-basta magsasalita na may nalalaman ako. Alam ko kung sino nasa likod niyan. Kilala ko yung mga yan. Hindi sila basta-basta magsasalita ng ganun kung wala talaga silang sapat na ebidensya. So talagang meron. Ngayon, bakit ayaw ipatawag ni Abante? Anak ng teteng, hamon ka ng hamon sa mga ito yung sinasabi ko yung mga yung sala sa init, sala sa lamig. Nung bandang huli nalalaman nilang tagilid sila sa mga hawak na ebidensya ni Magalong, ngayon natatakot sila na ipatawag si Mayor Magalong. Enak ng putya naman. Itong 13.8 billion na establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang
proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Biruin mo, 13.8 billion. Yun palang napag-uusapan ha. Eh paano pa yung hawak yung na kay Martin Romualdez? Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. Infra, lahat DPWH. Okay. Lahat ba yan questionable? Yung 13.8? Ay, hindi ko alam. It's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung, di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba district congressman. O, di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit Tama. kailangan dumaan kay Saldico? Ibig sabihin, kung congressman magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. It seems, hindi naman request ng congressman pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba ano yan? Baka naman sabihin dahilan. Eh ako nga yung chair ng Appropriations Committee, so dapat dadaan sa akin. Ay, hindi pa pwede yun. Tanga lang maniniwala dun. Kalokohan yun. Porket ikaw ang chair, ikaw ang chairman ng isang ng committee, siya'y nadadaan yun. Hindi pa pwede yun. Kagaguhan yun. So parang inamin niya na rin din talaga na siya nga talaga ang isa sa humawak ng budget ng Pilipinas. Ganun ba? Pwede bang palusot yun? Hindi nga request ni congressman eh. Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung kunyari, okay, maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng Committee on Appropriations, tama? Yeah. Okay. Yung request ko na napagbigyan sa BICAM, o yan, very transparent ako, may mga napagbigyan, at nakasulat na proponent o requestor, ako. Ito, hindi nakasulat na requestor o proponent, yung district congressman. Okay. Di ba, yun ang pagkakaiba eh. Chinek ko yan eh. Yung madami doon, madami, na yung congressman na nag-request napunta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.